Alam po namin lahat po talaga ng bilihin tumataas. Nangunguna dyan syempre mga produktong petrolyo. Pero ito nakakabahala dahil may mga bali-balita. Ang manok daw aabot daw sa 300 pesos kada kilo. Correct me if I'm wrong, bago po itong krisis parang nasa 200 na po ang kilo ng isang manok. Ano na po ngayon ang presyuhan ng ating ng manok po sa merkado? Unang-una po ay hindi ho kami nakakonsulta ng DA tungkol sa 324 na presyo. Ang unang mali ho dyan ay parang ang dating ho kasi ay pagka tumaas ng ganito ang langis, tataas ng ganito ang manok. Hindi ho ganun ho yun. Sa kasalukuyan ho, lahat ho ng dagdag gastos, ang nagdadala ho ay ang industriya. Lugi nga ho ngayon. Wala ho sa tiyempo yung naging pag-anunsyo ng mga datos dahil nga hindi ho kami nakonsulta. Kasi ho, ang farm gate ho ngayon sa Central Luzon ho may 65 pababa na. Sa Rizal area ho ay nasa meron na siguro yung 75 na lang, 77. Kasi ho, ang break-even range ho kasi ng broiler ngayon ay nasa 90 to 100. Okay. Yun na nga ho nakakalungkot. Nag-anunsyo ho ng gano'n, na-anunsyo ho ng gano'n doon sa Senado, doon sa hearing. Sa panahon na, wala ho talaga sa tempo, sa panahon na baksak ang presyo. Kaya, ngayon ho, yung kung makikita niyo ho yung DA bantay presyo nung Biyernes ng umaga, na ang prevailing ho ay nasa 200 to 220 pa rin. Hindi naman nagbago. Ang pinakamababaho, mababaho ngayon doon sa tinatawag na baksakan. Nung Friday ay nasa 140, may 130 pa nga. Ang highest ho ay yung mga may 250 na na-monitor yung DA bantay presyo. Yan ho yung halos talipapa or tertiary market. Kaya ho, ang nakakalungkot lang nga ho, ang tumalab sa kaisipan ng marami ay magiging 324 yung presyo ng manok sa dako-dako doon. Ay hindi ho automatic yung kasi depende ho yan. Kasi maipasa ho siguro ng industriya yung dagdag gasto sa krudo, sa kuryente, kung maganda ho ang takbo ng pamilihan. Ngayon ho, ay walang pambili ang tao, ay mahina ang demand, mapipilitan ho yung mga nasa farm magbenta na mas mura na palugi. Yun nga ho nangyayari ngayon. Kanya hindi ho nagpaliwanag o hindi nabigyan ng konteksto, baka walang pagkakataon. Hindi nabigyan ng konteksto ho yung mga numero. Kasi tinanong lang yung worst case scenario. Speculative. Ang problema, ang lumipad hong balita ay magiging yung tiyak na magiging 324. Ay, yung malungkot.